Yung pong masayang-masaya po kami ngayong umagang ito sapagkat nagbabalik po ang aming pong kapartner, DOJ Secretary Boying Rimulya. Good morning. Mga kababayan, kala nyo hindi na makakabalik ha? Eto, Lagay. ha? Yung mga nagbabalak, lagay. Yung mga akala nyo na hindi na magbabalik si Secretary Boy, eto po, malakas na malakas. Tumatakbo papunta rito eh. Wala ba eh. Saka binagbabanatan si Edwin. Edwin. Logo ito. Mr. Fake Mr. Fake News ito. Naawa sa mga ano Ha? Secretary Boy, siyempre namimiss ka namin dahil nung wala ka, walang papakain sa amin eh. Pati yung mga baka, wala. Kaya mga baka, alam mo namin kayo. Alam mo namin kayo. Sino na ang gusto nyo? Ngayon, pipila naman kayo. Nangyayari ka kung saan kami sasama. Sek Boy, kumusta ka? Very good. Nakita nyo, malakas na malakas ang bote. Hello mga kababayan. Ayan, tama ang narinig ninyo. Bumalik nga si Secretary Boying Rimulya at may regular session siya sa DZRH. Sek Boy, kumusta? Maraming naghanap sa'yo. Kahapon nga, nakita ka namin dun sa oath-taking ni Senator at now DOF Secretary Ralph Recto. At saka si coordinating secretary. Actually, Go. bumisita lang ako kay ES. Hindi naman ako kasama sa program na yon. Pero siyempre, andun na rin. So might as well visit the President. Okay. Yan. So yung ba, first time ninyong magkita ni Presidente Yes, in in recent... face to face. Recent, Face to face. Nakita ko nga, parang tuwan-tuwa si Presidente nung makita ko eh. Siyempre. maganda ang aming naging rapport. Kasi parang nung oath-taking, meron pang mga photo-op. Saka yung may mga iba pa. May mga iba pa. Bisita pa doon. Parang hindi na inasikaso ibang bisita. Pinuntahan ni Presidente si Sec Boying eh. Siyempre. Siyempre. nakumusta Kaya naman. wala nang photo. Nagkaroon kami, nag-share lang kami ng ilang notes. Ayun. So, okay na. Nakita nyo ha. Edwin, sinasabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo. Yung mga fake news mo, iwanan Ano mo yung sinasabi mo na hindi na makakabalik si Sec Boying? Narinig daw. Sa kawalan niya kasama mo, sasabihan mo hindi na makakabalik. Ang dami mo naririnig na puro ganyan. Total eh. Yung mga sources ko lang, puro baluktot. Hindi, ganyan lang ho kami. Siyempre, masaya kami ngayon dahil kompleto na naman Siyempre. ho ang barkada. Diba? Dito si Sec Boying. Nandiyan si Sen JB na... Si JB, matikas na matikas. Nakita mo naman ang nakatingin eh. May pulbo ka pa. Wala. Amoy sabon na maliit. Ganda katawan ni Sen JB ngayon eh. Asen ha, mukhang... Yan ang benepisyo nung nagkamibiasis. Hindi mo na kailangan na O. Hindi mo na kailangan na OZ. Ingat-ingat sa kinakain, pati sa Baguio. Pero siyempre, dahil ngayon, congratulate muna natin. Siyempre, ang bagong hirang na Secretary of Finance, walang iba, si Deputy Speaker Ralph Recto. So, ibig sabihin... Tatlo na kaming congressman na nasa cabinet. Pati si Congressman Gatchalian. Gatchalian. Si Rex. Rex Gatchalian. Tsaka si Benha. Naging congressman yan eh. Hindi, pero yung current Karen. Anak kinuha. Oo nga, no? Current Congress. Nakaupo nga pala kayo ngayon, no? Gawang unang-una kasi hindi ka pa nakakaupo. Kinuha ka na eh. Di ba? So, nakaupo. One day lang. Nakaupo, one day. Nag-resign ako. Oo. Ito ba yung sabihin ba nito, yung pagkakahirang kay Senator, Deputy Speaker Ralph, ibig sabihin ba nito na sa 2025, hindi na muna siya lalaban, for sure, di ba? Parang gano'n. Ayan ang kahapon. Yun ang Kasi alam mo, Nagkaroon ko sa naging usapin namin kahapon. malamang ganun. Kasi paano pa? kasi kung hindi, siguradong at the very least, September. pwedeng governor yun dahil gagraduate si Governor Dodo eh. Oo, Wala na. oo. Pero ngayon, na hindi na nga, ito ngayon, sino ngayon? Pero si Velma will go back to to Congress. Congress, yung silya nila. So baka si Mark Leviste na yun.
Ayun, governor. Merong isa. Marami maglalaban. Marami maglalaban doon. At saka ang Batangas, mahilig naman sa artistang Saya. So, Yun. Yun. may chance. Oh, may chance. Marami maglalaban Diyan doon. naman si Chris. Wala, medyo galit si Letga si Chris doon kay Vice. Hindi, kasama sa drama nila yun. Ganun ba? Kasama ba yun? Oh. Habang sinusubaybayan ko yun. O habang nung nagpapahinga ka, Huwag ka lang kukuha ng news dito. Fake. Oo, fake news, fake news. Hindi ko alam bakit kinuha ni RJ ito eh. Kinuha boss ni RJ ito. Kita mo naman, guilty. Guilty. Asta pa lang, alam mo. Mga abogado po ito, I submit. Siya mismo yung nagkakalat. Siya mismo. Alam mo ba yung kinalat nito sa GMA7? Narinig ko lahat. Narinig ko. Oo. Teka na, Vin. Magpaalam ka na. Maraming salamat po. Pero, Sek Boying, ano ba ang ginawa mo bukod sa pagpapahinga noong Hindi, pinag-aaralan ko yung mga nangyayari sa paligid. Kasi, Siyempre. Maraming nangyayari. you sit back and then you observe. You look at social media, you Pati look at developments. YouTube, you look at the news. Mhm. At marami talagang kailangan pansinin tayo para Usad. makausad at makaumunlad ng gusto ang ating bansa. Pero while doing Isa so, sa pinakamalaking problema na nakita ko na hindi pa masyadong malaki sa mata ng tao, yung NGCP. Oo nga, oo Yung nga. nangyayari sa Visayas, nangyayari sa Pilipinas, na yung grid natin ay hindi na umusad at puro pera na lang inisikaso ng mga taong to. nako, Right. And I decided to form a study group sa DOJ para pag-aralan to. Kasi baka bordering on economic sabotage tong kalokohan ng mga to. ayaw pa kumaman ha? Pero I think, kung pag-aaralan mo na rin yan, Sec, at meron kang technical working group, mabuti pag-aaralan yung buong power industry. So especially ako, Sek, Ayan, pinag-aralan natin yan na dati pa eh. 2001 yan, pinag-aaralan na namin yan nung nawala si Pangulong Erap. Tapos nag-epira eh. Nag-epira. Pinasbreak nila yung EPIRA. Pinasbira, yes. Ang dami naging kalokohan ng EPIRA Yes, law. And yes. even the EPIRA was violated. Binaboy na. Yes. Baboy na, binaboy pa. Oh. Tsaka Sek Boying, 6 months after na nag-step down si President Erap, pinasa ka agad. Napakabilis. Medyo doon pa lang Alam mo na. para maipasa mo yan, in Pinagplanuhan, within 6 no? months. alam na this. 500,000 per congressman at that time. At that time, ito yung nagre-reklamo si Magtubo, di ba? Di ba? Nila pa siya yung pera. Pinakita niya yung pera. Oo. Oh. Pero yung pinakita niya, siya lang daw ang nakakuha. Walang umaming iba. Siyempre. Oo, di ba? Tapos ayaw niya isole. As ayaw niya isole. Pero ang isa pa, in recent na pag-uusapan na lang din niyang i-review niya yung NGCP, yung EPIRA. Yung Alam mo, EPIRA, lahat. Check Boying to, palagi kong nababanggit Hindi ito. uulad na Pilipinas pag hindi umayos ang ating electric power industry. Power industry. Ako, kung yan, Talagang na yung problema natin talaga. kung Lahat ng talagang mga i-review na rin lang niyo yan, isama niyo na yung pag-acquire doon sa WESM. Yung kinuha ng private sector bigla na IEOMP ba yun? Di ba? Na ang nangunguna doon ay isang Brad rin. Isa pang Turbo Brad. Ang nanguna dyan. Ha? So isama nyo na rin yan. Kasi yan, walang approval ng Office of the President. Ha? Lahat. Kinuha nila yan. Everything that has something to do Chief with to, the power si industry. asawa ng congressman to, di ba? Congresswoman. Congresswoman ba? Yung asawa ang congresswoman. Yung lalaki, Turbo Brad. Ang pangalan nito? Ay, tanong mo kay Senior Brad. Sa ano? Katabi mo. Tanong mo. Sa yung kanang kamay. Ha? Saka yung... Oo. Pero Semi-genius yun. Pero yung NGCP Walang punan. issue talagang dapat natama, Sek Boying. I-prioritize na natin. Kasi, hindi lang yan disadvantageous. Ako, ang tingin ko dyan, more of a national security concern din. Oh. Dahil sabi ko yung malikot ang isip ko, itong panay ni blackout baka mamaya rehearsal ito. Hindi lang yan eh. Yung national security, malaking angulo yan. Kasi yung nangyayari sa West Philippine Sea, Yes. tsaka yung ating relationship sa China. Tied up lahat yan. Hindi mo pwede sabihin na walang relasyon yan. Oh. Basta tingnan mo lahat ng issues na pinag-uusapan. Ito yung pinakamalalim ang dating sa akin. Kasi long-term viability ng bansa natin nandito sa electric power. Siyempre. Pero ang malungkot lang dito, yung nangyari nga sa Panay Island, narinig ko si Iloilo City Mayor Jerry Treña. Magtatayo ka ng planta tapos stranded din yung power. Kasi ayaw nila mag-build ng Infrastructure. infrastructure. Oo. Ayaw nila mag-reinvest
ginagawa na lang nila puro distribution Dividendo. lang Ng dividendo. Oo. Yung dividendo, pasok lang doon sa mga shareholders. Walang ini-invest. Oo, ano yan eh. Sovereign, sovereign concern yan. Kasi, tayo naman na may-ari dati yan eh. Binenta lang ni Ramos yan eh. Tsaka ni GMA eh. Oo. Binenta nila yan eh. No, as a matter of fact, we remain the owners. Oo. Ano lang itong mga ito? Concessionaires. Ngayon, Negosyo eh. Negosyong malaki. kaya nga, it behoves on government to take a look In-incheck na tayo na in-incheck. To take a look at Sorry for the- the term. Hindi naman at the racist yun. concession. The concession Lahat talaga agreement. ma-review na. Ano Kaya nando doon? Ang nalulungkot lang ako is that through the years, nakailang palit na ng ERC chairman, Oo. yung review nito hindi nangyayari. Hindi natatapos. Hindi natatapos. Diba? Hindi Oo. natatapos. Hindi natatapos. Umpisahan, tapos wala. Diba ngayon, pang ilang ERC na yan, magmula nung nakuha nila. Mm. Sana naman itong bagong ERC chairperson, diba dahil nagsalita na nga Oo. si Pangulong BBM, diba na yung reset nung, ano ba yun, rate reset ba? Or whatever. Prior to EDSA, we had the best long-term power outlook in the whole Asia. Oo. And with EDSA, everything was lost. Ang isa sa mga sa unang ginawa is to abolish Abolish the Department of Energy. Ministry Ministry of of Energy. Energy. And But there was a power development program eh. Tsaka yung Kompleto na mothball. yun. Na-mothball yung Yung bataan nuclear ng power nuclear plant, power etc. plant. Everything. And kita mo naman ang epekto. After 5-6 years, yung brownout, naalala niyo po Yun, ba yun? exactly. Noong 90s. Di ba? Wala nga pasok na ng umaga. Pasok sa hapon eh. Di ba? Dahil may malakas ang demand sa umaga, so binabawasan nila. Kaya yung mga opisina, ginawa pang hapon ang pasok. Di ba? Pero... Kumita doon yung mga generators. Ha? Kumita yung mga generators. Alam mo kasi ang problema ng mga ganyan kamukha dito sa kuryente, sa tubig. Lahat ng mga May batas na binibigay. utilities. Pero yung obligasyon nila, wala nag-o-audit kung ano ba ang natatapos, ano ba ang ginagawa. Wala eh. Kamukha nito sa NGCP. Ilan ba ang nagawa nito na mga transmission line? Anong areas ba in-interconnect? Ilang panahon ba, ilang taon na nyo dapat ginawa ito? Ganon din sa tubig, ganon din sa ibang mga Utilities. Basically, the utilities. Ganon eh. Walang audit eh. Walang nagsasabi na... No, there is an audit. Ang problema, yung enforcement, nung na-audit, for example, in the case of water, sinabi na ng COA dati, na ito, sobra-sobra kayo. Sinabi na ng COA yun. Ang importante kasi, May provisions na ayusin dapat. lumabas yung mga agreements. Yes. Para yung... Dapat yan, tama ang historical perspective natin on where we were as a country. At that time. Oo, paniniwala ka, puro propaganda ng kaliwaan lahat ng lumabas pagkatapos dun eh. Oo. Pero yun lang, meron talaga. For BBM to have won again as president means that the rest of the country believes na there was something better than what EDSA has been saying and promising. Kasi otherwise, hindi mananalo. wala Otherwise, hindi mananalo. 62% majority, Ilan ba? 32 million? 32 million. 32 million. Oh, di ba? First time in history. Tanong ko, Sek, si JB, yung bang, kunyari, magagawa tayo amendment, na alam natin kailangan magkaroon ng amendment sa konstitusyon. Ito ba, pwede ba itong sabihin sa tao, ito yung gusto naming, ito na yung provision na gusto naming ilabas, ito yung gusto naming mga amendahan. Pwede ba yung ganun? Ahead of time sasabihin. Dapat. Ito na yung aming gustong... Ano yung rason? Bakit niyo Hindi, gusto dapat buksan? iwan mo sa tao. Dapat lumusot yan that you can leave the question to the people. Kasi walang vivito. Kasi you have to leave dapat paabutin mo sa kalye yung tanong eh. Kung i-vivito ka na Senate, ano mangyayari sa taong bayan? Hindi na pwede naman. yan eh. Oo. That is precisely Walang the point. veto power ang Senate dapat. Iwan mo sa tao That is mag-decide. precisely the point of this particular effort. Kasi, ang pinag-uusapan naman dito sa PI, how are you going to amend or revise or entirely change the Constitution? Paabutin natin ang debate sa tao. Sa tao, paabutin natin ang debate, paliwanagan natin. Tama. Dapat umabot tayo doon. Pero ngayon pa lang, doon sa umpisa, yun din ang sinasabi natin. Di ba? Ipaalam, ano ba talaga ang rason kung bakit nyo gustong buksan? Ano ba rito ang provision na sinasabi nyo hindi nakakatulong sa mga tao? Ano ba dito ang provision na nakaka-restrict ng foreign investment? Di ba? yun, Pag-aralan pwede yun. natin, tapos pakita natin sa mga tao, mga kapatid, ito po yung mga nagpapahirap sa atin. Na provision. Diba? Diyan sa Panay, kaya kayo nag-brown out dahil dito sa provision sa Constitution, kung sakaling meron, ito, A, B, C, D, E. Pero huwag paghuluin.
Kasi pag paghaluin yung issue na yan, ha? Pag ano? Paghaluin. Paghaluin. Kasi na maghahalo eh. Oh. Yung mga amendments, pag-revise, etc., okay lahat yun. Huwag niyong guguluhin. Pero itong tungkol dito sa ngayon, itong tungkol sa People's Initiative is just for one provision. That particular provision is how are you going to amend the Constitution Article 17. via Constituent Assembly. Kasi ang pinag-uusapan dito, dalawa lang pwedeng mangyari. Constitutional Convention, election, or Constituent Assembly. The question is, pwede bang umabot ang tanong sa taong bayan na walang kaharang? Assuming na talagang sinabi ng Kailangan. mga tao kailangan at gusto na Yes. umakyat. Oh. Di ba? Oh. Ngayon ang tanong doon, ang isang tingin ko pinagdedebatihan na the long and short of it is kung paano boboto yung Kongreso. Yes. Jointly, ibig sabihin yung House at saka yung Senado. Yung sinasabi ko. O yung House at saka Senado, voting separately. Hindi, pero going to the point na nga yan. Oo. The point is, paano aabot ang tanong sa taong bayan Kung hindi mo... kung meron pang ganyan tanong? Kalokohan na yung tanong na yan eh. Hindi pa paabutin sa tao? Kasi ayaw ng 24 people. Hindi pwede yun. Sa isang banda, tama rin naman. Oo, paabutin mo Kaya sa tao lang, yung tanong. ano ba yung nakalagay sa konstitusyon? Kaya nga, whatever issue it is, paabutin mo sa tao yung tanong. Tama Diba, naman. huwag natin haharangin na ito lang ang pwede nyo sagutin kasi ayaw namin eh. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Ang nakalagay, Halimbawa yan yung sinasabi ng Secretary Boying na yan. Imbis na gumastos yung mga kolokoy na gumastos ng EDSA Puera Ad, bakit hindi itong argument ni Secretary Boying? Maganda yung argument na sinasabi ni Boying. Paabutin mo sa tao yung tanong. Diba? We should Diretso mo really sa be the tao. case. We should really be the Diba, case. with all due respect kay SenJV diba kasi sina SenJV naman doon sa upper house, upper chamber, siyempre iba din ang punto de vista ron, di ba? SenJV, ano naman ang punto de vista Well, niyo? kami naman open. Well, ito yung base sa aming huli usapan na lalong-lalo, we agree na talagang Revise. kailangan na i-revise din. Kailangan natin mag-adapt to the situation. Kailangan natin maging competitive na pag-iwanan rin tayo ng maiba. So, lalong-lalo sa economic provisions, doon siguro wala nang question. Talagang nagkakaroon lang ng deadlock doon sa political aspect, no? Yung term limits. Mga ganon. Doon po nagkakaroon kasi, at yung voting kasi parang ang posisyon naman ng Senado ay i-retain yung bicameral setup Form of dahil government, yung form of government dahil siyempre iba yung perspective Kaya ng nga national compared doon sa JB, ito nga district. tanong kung gawin natin ang tao pagdesisyonan natin, pero ilatag na. Kumbaga yung provision, kung ano forma ng provision, ano yung proposed amended provision, ipakita na sa tao. Huwag Di ba, baka pwede yun, di natin ba? pagawayan Baka pwede yun, di ba? Kung sabay tayo boboto o hiwalay. Mag-agree na lang tayo sa mga itatanong natin sa taong bayan. Well, yan yan yung pinag-uusapan ngayon, yung mga ilabas na, di ba? provision na Pakita na. kasi may limit kung ano sasama mo rin sa People's Initiative. So, yan yung pinag-uusapan ngayon. Naging mainit nung una, pero hopefully magkaayos din. Ang nakakatakot kasi dyan, once binuksan mo yan, di ba, malilimit ba talaga doon sa mga provisions na intended na i-amend? Hindi, doon nga yung agreement Oo. Kasi pwede naman, to that extent, yung pwede mo i-limit naman yung questions based on the Oo nga. arrangement that we will bring the questions to the people. Ako wala akong problema. Basta tao mag-decide, okay tayo. Wala akong problema for as long as we will limit. I mean, makikita natin talaga. Example lang kung yung economic provisions lang ang pwedeng galawin at gustong galawin. O dito lang tayo Walang rider na biglang yung term limit Hindi, alam mo, kaya Pero ito, even that particular issue is a non-issue Alam mo kung bakit? Because everything, all of those things, kung halimbawa nagkaroon ng Constituent Assembly, ang Congress at this point Ganun as din elected yun representative, ang mangyayari dyan, you will still bring it to the people May Ito. referendum Bigyan kita ng Meron example. plebiscite Bigyan kita ng example sa nangyari sa Constitution. Anti-dynasty. 3 terms, 3 years, lahat. siya ba? Ano nangyari? Di lahat ng asawa at anak tumakbo na. Mas dumami pa. Dumami Dumami pa. pa. Imbis na ang tumatakbo yung mga may experience, alam na ginagawa, alam ko ano bawal, ano hindi. May takot sa batas, wala na Na-expand yung nature, Na-expand yung nature. ng dynasty. Mas lalong lumala. Naging family business. Yan, matindi. Yan ang Mas nangyari. dumami actually, na-expand Di ba pagkatapos nga, ewan ko kung talagang loophole ba sa batas ito o ano, kayo mga abogado mag-decide. Halimbawa, meron dyan, gumawa. 3 terms ako. Hindi na ako pwedeng tumakbo.
Kinuha ko yung vice mayor ko. Makyat. Ako, nag-vice mayor. Yan. Nanalo kami pareho. Siya nag-resign. Ayun. Akyat ako ngayon, mayor ulit. Merong ganyan. Kaya nga, kasama yan, kasama yan. Parang yung kaibigan mo, sinasabi mo eh. Parang yung Pero ano kasi, Nawawala yun. Nawawala yun. reactionary nga yung constitution, yung process ng Yes, it was pag-draft reactionary. ng ating saligang batas. Was reactionary. Yes. They chose 60 people who didn't know government at all. Sabihin natin kalahati nung alam. Pero kalahati nung walang alam. Academic. Yung gumawa ng Academic ang mga mga academic na walang alam. Pero yung be that as it may, di ba, yun ang sa akin lang, itong gumagalaw na ito, Ayusin nyo. ayusin ninyo. Ayusin nyo. Ito Tama. sasabihin ko, napakabulok nung inyong ginawa. Ang pangit na ginawa. Out of touch ako dyan, hindi ako nanood ng TV eh. Oo. Pero pinipili ko yung aking Tama. pinapanood tsaka binabasa. Kami na lang Huwag muna mo to. papanoorin Checkpoint. siya. Papagalit pa ako. Ito. Huwag